Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. So ito, good news na naman mga kababayan. Pinakamalaking solar project sa buong mundo. Terra Solar Project mga kababayan sa Nueva Ecija po. Ngayon lang, Nobyembre 21, 2024. Umpisa na. Groundbreaking po. Nandito si PBBM mga kababayan. Baka mamaya sasabihin na ng mga didiles, walang project si PBBM Tandaan nyo to mga didiles. Pangalawang solar project na yan ni PBBM ngayon. Ang una mga kababayan, ang solar project irrigation. Doon sa Ilocos mga kababayan na ngayon napapakinabangan na. Tapos sasabihin nyo walang nagagawa si PBBM, walang proyekto. Ganun nga ho talaga mga kababayan. Kapag inggit ka, kahit idikit na yan sa mata mo, kahit nakikita mo na yan sa mga balita, sasabihan nyo pa nga kami, fake news kami, binabayaran kami ni BBM sa mga nagsasabi binabayaran ako, 1 billion po ang bayad sa akin isang araw. Gusto mo mag-apply? Binabayaran 1 billion isang araw. Mga didiles, 'di ba? Mukhang bibigyo, binabayaran kami dahil ipinagtatanggol namin daw umano si PBBM. Mga kababayan, pinapakita na namin sa inyo kung ano ang nagagawa ni PBBM. Ayan proyekto na naman. Tapos sasabihin nyo walang nagagawa si PBBM dito sa bansa. Paano kasi mga kababayan? Hindi ho nila nakikita ang nagagawa ni PBBM. Puro sila reklamo. Kasi nga, sabi nga daw nila, pag inggit, pikit ka na lang. Kasi inggit na yan mga kababayan Naiinggit sila kasi si PBBM sa loob ng kanyang 3 taon, may nagagawa dito sa bansa natin. Yung amo nila, 7 trillion ang inutang, mga kababayan, walang nagawa o walang natapos na proyekto. Sige nga mga didiles, sabihin nyo nga kung ano ang mga proyekto na natapos ng tatay nyo. May natapos ba? Ilatag nyo nga dito kung ano natapos niya na mga proyekto. Yung Isabela na hindi pwede madaanan ng mga 4 wheels o tricycle. Gumastos pa ng ilang milyon na naman para matuloy po ang proyekto. 'Di ba? Pero si PBBM, tingnan nyo naman sa loob ng kanyang termino, may natatapos at napapakinabangan na ng tao. Tapos sasabihin nyo walang nagagawa kasi hindi kayo naniniwala. Tulad na ng LRT mga kababayan, inaangkin din nila yan. Kay tatay niya pa yan Dinugtungan lang yan. Tinapos niya lang. Nung panahon ni Noynoy Aquino yan. Yan yung sinasabi ni Noynoy na magpapasagasa sa tren. Walang ambag ho yung tatay nyo dyan. Mga didilis. Ang kinagandaan lang kasi dyan sa LRT ngayon kasi maganda ang quality ng train kasi gawa talaga ng Japan mga kababayan. So dito muna tayo. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking na pinakamalaking solar project sa buong mundo. Ito pala po mga kababayan, ang Terra Solar na ito ay ito ang pinakamalaking solar project sa buong mundo po. Mga kababayan, grabe ibig sabihin, tayo ang may pinakamalaking solar project kasi ito daw ang pinakamalaking solar project sa buong mundo. So, ibig sabihin, tayo ang pinakamalaki mga kababayan sa buong mundo. Mga didiles, ayon pa dito, ang proyektong ito ay sumasaklaw sa 3,500 hektarya sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan. At dagdag pa dito, mga kababayan, bukod sa pakikinabang sa mga residente, ang proyekto ay nakatakda ring lumikha ng higit sa 10,000 oportunidad sa trabaho, palakasin ang mga lokal na ekonomiya, magbukas ng mga pintuan para sa paglago at pag-unlad. Pero nyo yan? Grabe.
ito'y malaking tulong din. Pero mo 10,000 mga kababayan na trabaho ang nag-aantay dyan. Ngayon, nag-groundbreaking na. Siyempre, start na yan, mga kababayan. At sa 2027 po, matatapos ang proyekto. Nandito pa si PBBM niyan. Ano na, mga kababayan? Ano mga didiles? Diba walang proyekto, walang ginagawa si PBBM? Paano kasi? Parang tulog kayo eh. Kayo atang tulog na dilat, no, mga kababayan? Ano po, mga kababayan? Tauhan na kayo, no? Na may nagagawa si PBBM dito, ano, mga kababayan? Ayun, no, yun na lang, mga kababayan, ang Pasig Esplanade, Pasig River, sa mga nagko-comment sa akin dyan na pinanganak lang daw ako. Matanong nga kita, mga kababayan, ilang taon ka na ba dito sa Maynila? Ako po, nag-vlog ako sa Manila Bay. Kahit itanong nyo pa ako sa mga vlogger nyo na nagbablog dyan sa Manila Bay. Araw-araw ako dumadaan dyan hanggang nag-election po ng presidente. Wala ko akong nakita dyan na ginagawa na ganyan. Ang nakita ko lang po, mga kababayan, yung Jones Bridge na pinailawan po ni Isko Moreno. At saka, yung Binondo Bridge na pinagawa ni Duterte na donation ng China. Yun lang po yun. Tapos, meron hong inilagay dyan sa likod si Isko Moreno. Ayan, makikita nyo yan. Rampahan lang yan. Parang joggingan, tapos rampahan. Hindi ganyan ang pagkagawa. Dahil yan si kay First Lady, alam nyo, mga kababayan, nakita ko ni First Lady na mas maganda, no, kung ganito. Kasi ano talaga yan na project ni Asik Acosar po, mga kababayan, na pinakita ko kay First Lady at nagustuhan po ni PBBM at ni First Lady, mga kababayan. Kaya si First Lady po naghanap ng paraan na budget, nangingi ng mga donasyon galing sa mga mayayaman negosyante, at yan ang ginawang proyekto dyan, mga kababayan. Nakikita nyo na ba yan? At ngayon napapakinabangan na ng maraming Pilipino. Tapos sasabihin ng mga didilis po, mga kababayan, proyekto na yan ni Digong. 2023 lang yan in-start eh. 2023 lang yan ginawa. Paano maging proyekto? Ibig sabihin, si Duterte pa ang presidente natin ng 2023. Mga kababayan? Grabe, ano? Dahil yan sa isip nyo na walang nagagawa si PBBM dahil gusto nyo lahat akuin. Lahat ng mga proyekto na nagagawa dito sa bansa natin, gusto nyo akuin lahat ni Duterte, at si BBM kahit may nagagawa, kay Duterte pa rin. Diba? Ito nga lang, Pangil Bridge. Mga kababayan, 2022, nung maupo si PBBM, kulang pa ng mga poste yan. Mga didiles, tama ba? At may picture yan. Yung sinasabi nyo na matagal na daw yan, 6 years na daw yung ginaumpisahan, yung sinasabi yung Esplanades. Bakit hindi nyo mapakita ngayon? Ipakita nyo dyan sa mga vlog ninyo kung kailan ho nag-start yan, yung Esplanades na yan. Mga didiles, para maniwala kami sa inyo. Tapos meron nagsasabi kay Isko daw yung ginawa. Anong ginawa ni Isko dyan? Rampahan lang, yun lang yun. Mga, yung hawakan doon sa may ilog, ano lang yun, parang mga bakal na bilog. So ito naman po, mga kababayan, napaka-good news po, mga kababayan. Ayan, umabot sa record-breaking 105 billion ang Pilipinas. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay kumita ng 105.6 billion mula Enero hanggang Agosto. Halos 5 beses na mas mataas kaysa 22.9 billion sa parehong panahon noong nakaraang taon, sa gitna na mas mataas na kita at mas mababang paggasta. Ayan, narinig nyo? Ang laki na pumasok na pera sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kita nyo na kung paano mamuno si PBBM.
Nagawa ba yan ng amo nyo? Wala. Nabaon lang sa utang ang Pilipinas. Tapos meron naman po nagsasabi mga kababayan. Eto, makikita nyo yan? Yung 5 trillion na utang iniwan na utang ni Noynoy Aquino. Yan, 5 trillion, di ba? Nung maid po si Duterte, mga kababayan, naging 12.79 trillion na yan. Mga kababayan. Oh. Tapos kayon mga kababayan, sabi daw umano ng mga didiles, yung nakikita ko lang sa post niya, sabi niya daw mga kababayan, 5 trillion lang daw ang utang ni Noynoy na iniwan, di ba? Tapos kay Duterte, nga kababayan, nung kay Duterte na 7 trillion lang daw ang iniwan niyang utang kay BBM. Ano nangyari yun mga kababayan? Saan napunta? Yung 5 trillion na inutang niya. Binulsa? Mga didiles. Kasi sa media, kita naman ikaw yung didiles yan lang nagbabalita nun na 7 trillion lang daw ang iniwang utang ni Duterte kay PBBM. Hindi daw 12.79 trillion. Actually, mga kababayan, may naiwan pa si Noynoy nun na pera sa kanya. Bago mag-in si Noynoy Aquino. Mga didiles. Oh, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, nung maupo nga si PBBM, walang budget, 'di ba? 'Di ba? Pero ngayon, kahit nangungutang si PBBM, nakakapagbayad siya ng utang ng Pilipinas. Mga kababayan, na unti-untian niya binabayaran yung utang ng Pilipinas. Sila, nagagawa nila yan? Oo, nagagawa. Puro utang. Kaya nabaon sa utang ang Pilipinas Ngayon, ang nagsasuffer ang ngayong administrasyon. Ngayon, ang mga didiles, sinisisi si PBBM para mailigtas ang kanilang amo. Diba? Ganun lang yan Alam nyo mga kababayan, hindi naman kayo bulag. Research nyo kung magkano, ilan yung utang na ni Duterte. Ayan, kasi nakikita nyo naman kung ilan yung utang na iniwan ni Noynoy. Ilan yung utang nung iniwan ni Duterte kay PBBM. Diba? Hindi naman kasiguro bulag. Diba? Yung mga didiles, nagsasalita lang yan. Sabi nila, ganun daw kalaki yung utang ni BBM. Wala namang pinapakitang ebidensya. So, ayan mga kababayan. Galing din yan sa media. So, yan po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Thank you.